Mga kamaster, tuturuan ko kayo kung paano magkaroon ng tubig kahit walang kuryente kung mayroong brownout na. Kung water pump ang gamit nyo tapos walang kuryente kasi nag brownout, para hindi kayo maubusan ng tubig kahit 2 araw. So ganito ang gawin nyo, papakita ko sa iyo ang diagram bago tayo mag-actual. Lagay natin dyan mga kamaster, yan ang deep well mo. Yang tubo sa ilalim, mayroon yang pot valve. Mayroon pot valve yan. Yan, ang tubig sa ilalim, mayroon yang pot valve. Tapos, ito ang kibali yung deep well niya. Tapos, pagdating sa dulo, putol man yan. Pasukan mo yan ng maliit na tubo bago lagay dyan sa ano. Kasi, kibali yan ang tubo. Ito ang pinaka bagdak niya. Ganan. Tubo. Tapos yan ang pot valve. Ito kibali ang pot valve. Lagyan natin ng elbow dyan. Elbow. Yan ang elbow. Pagdating dyan ang water pump mo. Wala tayong pressure tank. Pero meron tayong pressure switch. Yan ang water pump natin. Ngayon dito ang out natin, dito ang out. Autos tubig ha. T, lagyan tayo ng T dyan mga kamaster. T, nga dimidya. Tapos yung dito mga kamaster, yung dito lagyan natin yan ng reducer by 1/4, 1/2 by 1/4. Kasi dyan natin ilagay ang pressure switch. Mayroong pressure switch dyan. Ngayon dito na ang tubo natin. Papunta na to sa bahay. Papunta na yan siya sa bahay mga kamaster. Sa bahay. Ngayon pag nag brown out, walang tubig to. Kasi walang tubig. Ang gagawin po natin dyan, para hindi tayo maubusan ng tubig sa bahay natin, maglagay tayo ng T dyan. Lagyan natin ng T. Ayan, T. Tapos pabahay na yan. Supply na yan sa bahay. To bahay. To bahay. Tapos dito mga kamaster, may nakalimutan na ako dito. Pwede na lagyan natin to ng swing valve. Tawag swing valve. Lagyan natin yan ng swing valve. Pressure switch. Pressure switch to. Lagyan natin swing valve. Para ang daloy ng swing valve mga kamaster, pag gano'n ng tubig, open siya. Pag gano'n, sirado siya. Pag gano'n talaga ang tubig, para pag andar, labas ng tubig. Pag brown out, nakasarado siya kasi ang pressure ng tubig pabalik. Gano'n. To bahay. Ngayon dito mga kamaster, para pag nag brown out, magbili tayo ng tangke. Hindi ito pressure tank mga kamaster ha. Hindi yan pressure tank kasi stand yan ang tangke. Nandito ang tangke natin. Yan. Ngayon ito ang tangke. Kaya nante. Ganyan ang ituturo ko sa inyo mga kamaster. Paglagay nyo dyan, lagay nyo dyan sa tangke ng hose. Yan, lagay. Pak. Mayroon tayong swing valve. Tawag dyan, swing valve. Swing valve. Ang swing valve naman dyan, ang pagganon, ang pagpasok doon ang sarado. Ang pabalik ang sira. Ayan. Magti na naman tayo dito. T tapos swing valve.
Ngayon dito mga kamaster, tubo dyan. Dyan sa loob mga kamaster, dyan sa loob mayroon tayong float valve. Maglagay kayo ng float valve dyan mga kamaster. Oh. Float valve. Float valve. Di ba? Kasi pag naandar ang motor, nakapressure, nakapatay ang gripo dito sa bahay, ang pressure niya sisira ang float valve dyan. So ang nastangke hindi lalabas. Tapos dito siya dadaan ng tubig. Pag kulang ang tubig dito sa tangke, aagas yan dito, tatagas. Pag punong-puno na ang tubig mga kamaster, lilitaw yung float valve, sa sarado yan. Kaya wala nang lalabasan ang tubig, namamatay ang pressure switch. So dito ang gripo sa bahay. Oh, ganun lang mga kamaster ha. Oh, mula sa float valve, oh, water pump, pressure switch, swing valve. Pagpasok dito, T, papuntang bahay. Mayroon namang T uli, swing valve. Sa exit ng tangke. No? Agad sa akyat sa taas, sa dulo ng hose, mayroong float valve. Kasi dito siya nagpupuno. Pag napuno na, nagsasarado. So, ganyan mga kamaster. Ngayon, gagawin natin ang actual. So, ito ang kailangan natin mga kamaster. Kasi ito ang tubo na to, mula na to sa water pump. So ngayon, ito na ang kailangan ko. Oh. Ngayon, lalagyan ko lang to ng mga kamaster, yung mula sa tangke, lalagyan ko lang ng ball valve para maisarado ko kasi may laman na yung tangke ko. Oh, yun. So, gagawin natin. So, ngayon mga kamaster, nilalagyan ko dyan ng ball valve para pag nag-repair ako sa baba kasi maraming nag-connect, mayroon tayong patay. Okay. Ngayon dito, kasi may nag-iigib dito, nilalagyan ko ng exit dito. Mayroon dito siyang gripo para magamit niya. Ngayon, kasi sira na to, hindi ko na lang to tatanggalin. Lagi na lang yan nakapatay. Or pwede rin tatanggalin natin. So, tatanggalin ko na lang to. Ngayon mga kamaster, ang paglagay nitong swing valve, bubuhutin mo. Oh. Kung saan ang tagas o tagos, so, nandito lalabas ang hangin. Kasi baliktarin mo, hindi makalabas. Kanan mo, makalabas ang hangin. So, ganyan. Pag dito sa baba, ang hangin palabas para pagbukas. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo ha. Pag nagkabit nito, tingnan nyo, titesting nyo. Ganyan tagos ang tubig. Diba, kita nyo, tagos ang tubig sa ilalim. Kasi pag baliktarin nyo yan, hindi yan tatagos. Tingnan nyo ha. Diba? Hindi ang katagos. Kaya dapat nakaganyan siya para tagos. Ganyan ang paglagay. Dali lang to ikabit. Dapat yung o-ring nandyan talaga. Tapos ngayon nandyan tayo. So ito na mga kamaster. Ito ang galing to sa water pump. Ito yung supply papunta sa bahay, ito sa ilalim. Ngayon, ito ang tagos na may T ito sa ilalim, dito ang tagos sa swing valve. Pag papasok dito may pressure, pag naka-burn out, bubukas to. Kasi pag naka-andar ang motor, sisira to. Pag naka-burn out, bubukas to kasi walang pressure sa ilalim, bubukas. Ang tubig dyan sa tangke, dito dadaan, papunta sa bahay ko. Ngayon, may nag-connect man sa akin, binigyan ko ng tubig na walang pressure. Galing sa tangke, dito ko na siya binigyan. Ito.
So ito na naman, may switch din ito doon sa dulo, dito sa babuyan ko yan, ito yung papunta sa taas. Pag napuno na yung tangke, yung float valve doon sa dulo magsisira yon pag napuno na yung tangke. Yan, dito may sirado din sa dulo kaya walang labasan ng tubig. Ngayon hindi pa napuno ang tangke kaya nag-andar pa ang motor. Yan. Ganyan lang ang setup mga kamaster. Pag burn out, bubukas to. Pag napuno na ang tangke, sisira ang dulo nito. Kaya yan lang ang pag-setup mga kamaster. Kung gusto nyo, subukan nyo. Kung gusto kayo magkaroon ng supply ng tubig kahit burn out, yan lang.